Hello, magandang gabi sa inyong lahat. So, maiba-iba naman tayo Kahit mababa yung views, 'di ba? Palagi sinisita nila pagka hindi daw si Sir o si Tito Norman ang content natin mo. Okay lang yun, totoo naman yun. Kasi majority na subscribers ko ngayon nag-subscribe sa akin dahil kay Tito Norman. Now, ito talaga yung mundo ko na yung pagre-react dito sa mga ganitong bagay. 'Di ba? Kung magustuhan nyo, di okay lang. Kung di okay lang. So, ang title ng video na ating re-reactan ay Lihim Daw. Ano yung lihim? Panoorin nga natin. Hi sa mga Nostronatics worldwide. Ayan, so na-miss ko May gandam si Sir J. Custora. na naman kayo. Sobrang busy talaga. Madaming nagtatag sa akin sa pangyayari about sa gera, sa mga kaguluhan. Actually, kung babalikan nyo yung mga premonitions ko or yung babala ko last year pa, sinabi ko na po yan. So, Hindi, ito, may nagfo-forward sa akin ng yung mga screenshot na nahulaan daw yung gera, nahulaan yung ano. So, kung nahulaan mo, ano nangyari? Nakatulong ba yun? Hindi naman nakatulong yun eh. Diba? Actually, madami ka naman nahuhulaan talaga eh. Na wala lang, nahulaan mo lang, pero wala namang tulong. No, na magic show lang tayo, 'di ba? Ayoko nang questionin kung talaga nahulaan niya o hindi. Ayoko nang sabihin kung cold reading ba 'yon o hindi. Basta bigyan na natin sa kanya nahulaan niya. O ano nangyari nung nahulaan mo? Nakapaghanda ba ang buong mundo? Hindi rin. 'Di ba? Ano naging benefit nung pagkahula mo? Wala. Sabihin ng mga fans nito, at least nahulaan. Anyway, bakit Miss J hindi ka masyado nagpo-post ng warning signs sa mga dreams mo sa Facebook? Hindi kagaya ng dati. Sasagutin ko lang po yan ngayon kasi masyado na po kasing toxic yung environment sa Facebook. So, hindi. Gift sa'yo yun eh. Gift sa'yo yun. Dapat kung talagang gift sa'yo yun, ipapagpatuloy mo yun. Hindi, kahit pa toxic yan, papagpatuloy mo yun. Gift sa'yo yun eh. 'Di ba? At kamo may natutulungan ka doon. Maliban na lang kung tanggap mo talaga na wala ka naman natutulungan. Kasi alam mo, magwa-warning ka may masusunog na na gusali. Nakikita ko sa bandang Manila. Actually, ilang beses ko na sinasabi, tamo, may nasusunog talaga na nagusali sa bandang Manila. Hindi nyo ba ako nare-recognize na magaling ako psychic? Kasi pag nagsalita ka kasi, kayo ni Rudy Baldwin, wala kasi kayong date na sinasabi. Kaya inutil. Inutil! Kahit ako, yan, ilang beses ko na sinasabi, magkakaroon ng sunog sa Manila. Magkakaroon ng aksidente sa dagat. Pero hindi ko na masasabihin kung kailan mangyayari. Wala rin. At pag nangyari yon, saka nyo lang ako maaalala. O ito yung sinasabi ni Bungo. Di ba, men? Wala ito. Mga ano lang yon. Kumbaga, kung akong tatanungin nyo, trickery lang yon. Kahit kailan talaga, pwedeng mangyari ang gera. Kaya nga may nag-manufacture ng ng mga baril eh. Kaya nga kumuha ng kontraktor ang US na gagawa ng tangke nila, ng missile nila. Alam nila kasing mangyayari yon. Ano yung mga psychic din yon? Yung mga kontraktor nila. Kaya nga nakapag-imbento ng ng mga gamit pandigma eh. Psychic din yung mga nag-imbento ng ng helmet ng sundalo. Nalaman nila na magkakaroon ng gera. Hindi, talaga mangyayari 'yun. Sa Bible na nga lang mababasa mo na 'yun sa sa Revelations eh. Depende nga lang sa interpretasyon na aanuhin mo. 'Di ba? Ito
Kayo, bahala kayo, no? So, simula po nung nagka-baby ako, nagkaroon ako ng nagka-baby. anak, iniwasan ko na po talaga na hindi naman, medyo nag-control sa tinatawag na posting of negative energy kahit babala. Ang mga babala na binibigay ko is ina-upload ko sa YouTube channel ko, pwede nyo pambalikan, at sinasabi ko po sa mga relatives ko or someone close to me regarding sa mga pangyayari. Kasi sa social media ngayon, sobrang nakaka-stress na rin eh. May gawin ka Ba't ka may stress? Eh, ano mo yun eh? Calling mo yun eh. Ibig sabihin, nagkamali ang Diyos na piliin ka, na bigyan ng power. Calling mo yun eh. Eh kung makakatulong naman sa milyon-milyon tao, kung makakatulong, di ba? Ba't di mo gagawin? Alam mo lang kasi na hindi ka makakatulong, kaya tinigil mo. Di ba? man o hindi, talagang may masasabi at Eh di totally tumigil ka na sana. Huwag mo nang gawin yan. Eh ginagawa mo pa rin eh. Nagiging selective ka lang eh. masasabi sa'yo. Tapos, nakaka-drain ng energy. It's because, alam mo yung ang dami sa mga Filipino or ang dami sa social media ungrateful. So ngayon, let's go back, may tutulungan tayo. Ito sa mga tutulungan ko, medyo malapit sa akin to kasi nakailang balik sila sa akin. And tanging ito ay siya lang ang hindi ko nabasahan or siya lang yung hindi nagpabasa sa akin kasi grupo sila laging pumupunta dito, masaya kami, sobrang hindi ko na ipapakita yung picture for the privacy, pero papasalamat pa rin ako sa pagtitiwala nila sa akin sa pag-record ng reading namin. Basta ito po, masaya silang kasama. Pag pumupunta siya dito, masayahin, pero naka-receive ako na hindi magandang balita na nangyari sa kanya at nakakapagtaka. Ngayon aalamin ko kung bakit nangyari sa kanya to. Ready ka na? Pick one card po. So darling, ikaw to. I'm hoping that this is a red card. Cut the cards into 3. Kasi nakailang balik na po sila sa akin lahat ng sinabi ko kasi sa kanya nangyayari. Ano, katulad ng? Maliban lang doon talaga sa kanya na hindi siya nagpabasa sa akin. Kung ano yung importante, yun ang hindi mo nasabi. Baka naman kasi mga nangyari, mga generic. Diba? Ano ba yung mga generic, yung mga Barnum statement? Ano yun? Nakita ko dito, parang hirap ka sa buhay ngayon. Nakikita ko rin dito, nag-struggle ka sa buhay mo. Meron kang gustong makamtan na gusto mong maabot. Diba? Yung mga Barnum statement, mga generic na kahit sinong sabihan mo suswak yung sasabihin. Kuha ka po ng 7 cards of total, lagay mo dito. Pag ikaw kasi to, di ba, darling? Pag may another queen na lalabas dyan, siya na yan. Ikaw yan. Yung most 2 hearts. Wala naman daw siyang kaaway. Saan banda? Saan banda dyan sa baraha, nabasa mo na wala siyang kaaway? Sabi ganun, wala naman siyang kaaway, sabay ngiti. Tingnan mo. Yung most 2 hearts. Wala naman daw siyang kaaway. Wala naman ako nakitang kaaway na dito, personal na kaaway. Tanungin mo na para malaman mo. Hindi rin naman third party issues kasi 2 hearts to.
O, tanongin mo na. Eto, may nakita akong guy dito, pero bata pa to. Tanongin mo. Ang sabi, may binayaran, bebe. May binayaran. So, this is a representation of money matters. Pero titingnan natin. Okay? So, ikaw to. Magtanong ka na. Wala naman daw siya. Yung, alam mo yung matagal na kaalitan, wala daw. Siyempre, nakwentuhan ka na kanina eh. The cards in. Tapos tinignan ko kung third party issues. Hindi naman daw kasi 2 hearts naman. Kuha ka darling ng 9 cards. Forward natin ha. Darling, powerful and money. Darling, powerful and money. Mukhang pinipigilan niya magtanong ah. Mukhang nanonood sa akin to ah. May pagkakautang ba siya sa Nagtanong na. Kakasabi ko lang. Nagtanong na. Nagtanong na si Sir J. Costura. Tanong na tayo. Pag nade-dead end siya, magtatanong siya. May pagkakautang ba siya sa pagkakaalam mo? Pera ang dahilan eh. Tanongin mo. Di siya sinasagot. Hindi siya sinasagot. O ayaw niya kayo mapahamak. Tinanggap niya. Actually, yung pag halimbawa may pinatay, kung akong tatanungin mo, 70% ng dahilan yan pera eh. Lalo na kung unknown yung reason. Well, pwedeng mistaken identity, no? Or, alam ba? Pero kadalasan yan, pera eh, or drugs. Yan eh. Kaya lang, kailangan talaga mapatunayan. Nakakalungkot lang na bakit kailangan dito kumonsulta kaysa dun sa mga talagang professionals na nag-iimbestiga, di ba? Hindi ko matanggap na mas nangangailangan ang tao na lumapit sa kanya kaysa sa mga authority na nag-iimbestiga. Meron na pala siyang warning sign. Kaya siguro isa sa mga reason kung bakit hindi siya nagpapabasa sa akin. May perang involved dito. Hindi ko alam kung nakadispal ko siya ng pera. Pero yung person, Hindi ko alam kung nakadispal ko siya. Hinintay niya yung ba't hindi mo alam? Nandyan nga sila para alamin eh. Hindi ko alam kung hinihintay mo kasi yung feedback nung nakikinig sa'yo. personal na away, wala naman daw. Humihingi siya ng hint. O ano ba? Tanong ka na. Nahihiya ka pa magtanong eh. Last 12 cards. Ba't may cut? May cut eh! Tamo. Last Point, may cut eh. Wala na. Dapat walang cut yun para alam namin talaga kung wala kang tinanong. 12 cards. Ayaw na rin niya tayong tumawid kasi nandito ang Ace of Heart. Diba? Pinakita ko yan. Ace of Heart is okay na ako. Ayaw niya kayong madamay. Ayaw nang tumawid din. Tinatamad na. Teka. Di ba ang purpose kung bakit ka tatawid para makausap? No? Kung sa baraha pala, nakakasagot na siya, ba't kailangan pang tumawid? Ayan pala eh, nakapag-reply na sa baraha eh. Di ba men? Di sana puro card reading na lang, di natatawid. Tumawid kasi nandito ang Ace of Heart. Diba? Pinakita ko yan. Ace of Heart is okay na ako. Ayaw niya kayong madamay. Oh, may cut na naman! Ba't puro cut? Naiintindihan ko kung sensitive ang sasabihin, pwede nyo namang i-blip na lang eh. Pero yung ganito, yung huminga siya, may sasabihin, tapos may cut. Ayaw niya kayong madamay. Oh. So, kuha ka din ng last 12 cards of total.
So, hindi talaga siya, di ba twice na lumabas? Okay, so, Hindi hindi pa nailalapag yung baraha, may reading. Feeling ko last na kliyente na to nung araw na yun. Kasi hindi pa nailalapag yung baraha, may reading na agad siya eh. money involved. Ulitin natin. Tamo ha. Pipigilan natin. Nox. Money involved talaga. So, hindi talaga siya, di ba twice na lumabas? Okay, so, ayaw niya magpatawid. Wala eh. Nasabi mo na yung ayaw magpatawid, tapos yung babasahin mo, sasabihin uli niya ayaw magpatawid. Hindi mo na binabasa yung baraha eh. May made up na siya sa isip niya. Feeling ko tinatamad na dito si Sir Jay Costura. Just imagine yung ibang client niya, umaabot ng ito 9 minutes lang tapos agad. 'Di ba? Eh yung ibang mo niya halos 1 oras umabot eh. And, pasalamat ako dahil hindi naman lumabas ang bad luck card. Pero, ayaw ko pa rin maging kampante. Pero, May cut na naman. double check ko pa rin kayo. So, just be here on Friday. Okay? Babalikin kayo, babayad ulit. Kailan siya inilibing? Uy, tanong. Ay, linggo po. Okay, Sunday. Susubukan ko makapunta. Okay? Saturday. Mag-update na lang kami sa kung sinong admin, kung kakayanin kong makapunta. Kasi, naging mabait din naman siya sa akin. Masaya siya. Sobrang, lagi niya ako niyayakap nun eh. Basta lagi sinasabi na idol niya ako. And sobrang nalungkot ako sa pangyayari sa kanya na siguro kung nabasahan ko siya. Ito yung pangit eh, no? Parang pinalalabas niya. Bibigyan mo na naman ng guilt yung yung mga naiwan eh. Sana nagparid na lang talaga kay Sir Jay Costura. Kung lagi kayong pumupunta dito, baka nabigyan ko pa siya ng warning or naiwas ko pa siya. Okay? So, I wanna see you back by this coming Friday. Okay? Maraming salamat sa pagtitiwala niyo and mag-ingat kayo. 3-5! Bush! Balik ulit kayo Friday. Hindi, wait lang. Sige, dito sa reading na to, ano napala natin? Ano napala nung nagpahula? May sustansya ba sila napala? Wala. Sinabi lang doon na powerful, na may perang involved. Nakasolve ba ng kaso yun? Ewan ko sa mga kababayan natin. So, yan lang po muna pag-uusapan natin yung gabi. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye.